Magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat. Ayan, tayo ay pauwi ngayon pero bago ang lahat magpapahangin muna tayo kasi dito sa Panel Beach natin guys, yung makikita nyo, ayun, malambot yung gulong natin sa harap. So piniga-piga ko naman siya kanina. Okay, matigas naman, siguro kulang lang sa hangin. So hanap tayo ng sarado dito. Hanap tayo ng paghahanginan. Sarado dun, meron pa isa dito. Mas pangin. So, inan natin guys. Yan. Sabay pito natin. So, konting-konti lang. Sige, okay na yan. So, dagdagan na rin natin yung likod. Konti lang. Putang. Yan, okay na yan. Basta yung iba. Yan, so nawala na guys yung prompt niya. Yan, so okay na. So biyahe na tayo nyan. Okay. Siyempre bago ang lahat, bili muna tayo dito ng tubig. Yan. Bakit ba ganito parada ng bus na to? Okay, gumit na sa linya. Okay yan. Bili muna tayo ng tubig mga boss kasi napakainit niyan. Tubig. Ano bang maganda? Ito na lang.
Hindi pa nakalayo, nagtutubig na eh, no? Sobrang init naman kasi talaga ngayon, mga boss. So ito talaga, biyahe na tayo, totoo na to. Iyan. So uwi nga pala tayo guys ng Nueva Ecija. Ayan. Kasi wala rin kami pasok ng Lunes. So bakit? Kasi yung holiday sa May 1, so yun, swing up siya sa Lunes. Kaya wala kaming pasok. So long weekend na naman tayo. So kakatapos lang ng Holy Week. Tapos ito, long weekend na naman. Ayos pa yun. So dito tayo guys, dadaan sa Mabalacat Gate. Tapos tayo ay magtatarlak. So Concepcion. Tapos ano ba sunod dun? Yan, tapos La Paz. Tapos tayo ay dadaan na Silex, Aliaga. Yan. Yun na yun. Tapos Talavera na. So, dun sana ako dadaan kanina, dun sa CDC. Didiretso na sana ako dun. Kaso nga lang, sira ata yung daan dun na ito. Yung lalabasan mo. Ang ginagawa yung daan. Ayan. So ito siya. Ito. Ginagawa. So dito sana tayo lalabas kanina pag diniretso natin CDC, kaso sira. So doon na tayo dumaan. Yep. So first stop, first to go dito sa may Air Force area, Carg Air Force. So, kaya pag may mga crossing na ganun, lahat ng magko-cross nagmi-minor, mihinto. Yan, lamig. Nice. Sana ganito lahat ng madaanan natin, malinis. Paano si Ray stoplight? So pasok na tayo. Oh, clear naman. So tayo. Teka, nakakabit ba yung mic ko? Uy, sakto. Nakataw. Opya.
Init guys. Tirik na tirik ang araw. Summer ang dating. Medyo tinanghali tayo kasi yan, nasa night shift nga tayo. Night shift sa trabaho. Tapos nakauwi tayo kanina. Bali alas 2 na ng madaling araw. So syempre mid-dip muna ako. Natulog muna ako. Mahirap naman bumiyahe ng walang tulog, no? Ayun, lumilim. Yes. Nakakasilaw ang daan. So, paliwanag. Wala eh, medyo puyat din kasi talaga eh. Titibay nitong mga bata, oh. Mga bicyclers. Ow. Ayan, palabas na tayo ng Clark mga boss. So dito guys, panlabas niyan Tarlac din eh. Ito yung tulay na yan. So Tarlac din ang labas niyan. So, pero dito tayo dadaan. Concepcion. Ayan, lumilim-lim. So, kalimitang may traffic dito mga boss kasi may crossing dyan, tapos wala siyang stoplight. Bali mga may enforcer, tapos yan. Eh ang tagal lagi ng mga enforcer na to. 1 oras ata bawat lane eh, bago magpalusot. Ayun o. So as of now mga boss, 4,988 km odo nating Fortress 160. So 5K na, no? Siguro pagdating natin mamaya sa bahay, nasa 5,000 km na to. Ba, ang bilis ng mga bicyclers ah. Yan, so medyo tumataas yung temperature ng motor natin, no? Sa ngayon nasa nasa 98 degrees. So nga pala mga guys, mga boss, yung nilalagay kong PSI dito sa gulong natin. So sa likod nilalagyan ko lang siya na 30 PSI. Tapos sa harap naman and nasa 25 PSI lang siya. So pag kasi sa pakiramdam ko lang pagka sa likod nag-exceed siya ng 30 plus 35 yun. Matigas na talaga, tapos pakiramdam ko madulas, kaya nilalagay ko lang siya sa 30. Yan. So isa yun sa kagandahan nitong Fortress 160, no? Makikita na natin yung pressure ng gulong natin, tsaka yung temperature siya ng gulong. Makikita na rin natin dito. So hindi na natin kailangan bumili ng mga
device na nagme-measure ng hangin ng gulong. Palabas na tayo ng Pampanga. Ayan. Meron ba tayong 3 bars sa gasolina? So mamaya na siguro tayo maggagas. Tingnan natin kung hanggang saan naaabot. Ayan. Baka na muna natin ito ng konti. My God, may truck. Papasok. Uy. Parang amoy sunog ah. Ay ba yun? Liliko na tayo dito. Ito ay pa-Concepcion. Pa-Concepcion Tarlac na. So liliko siya. Tayo, pumasok na tayo. Daming truck ngayon. Weekend na din kasi. So from Clark, Pampanga to Nueva Ecija, 2 hours biyahe. Pagka dire-diretso yun tapos walang stopover. Pero pagka yun may stopover tayo, inaabot siya ng 2 hours mahigit. Sabihin na natin 3 hours din pagka meron tayo nadadaan ng mga traffic. Ayan. Kung i-compare natin sa gastos natin sa pamasahe, kung magko-commute tayo, itong motor natin siguro 200 makaka-uwi na to guys, mula Pampanga hanggang Talavera. Makaka-uwi na yan 200 pesos. Tapos ang maganda pa yan, di ba bumaba yung gas natin ngayon, nagkaroon ng rollback. Yan. So mas nakakatipid tayo, tapos mas napapabilis pa yung biyahe natin. Yun nga lang ang problema, yan bumubukas to. So hindi pa rin naayos. Nakakaantok yung liwanag ng araw. So baba natin tong visor ng ating helmet. Yan, medyo na-relax yung mata. So yung gamit ko nga pala guys na helmet, itong Gile VTS1, kung hindi ako nagkakamali. So okay naman siya. May wind noise lang pagka
talagang nakaka-lock to, yung visor niya. Pag naka-clip, yan, may wind noise. So ang ginagawa ko, hindi ko na siya nilalak talaga. So medyo naka free lang siyang ganyan. Pero hindi naman siya nakabukas. Yun, nakawala naman yung wind noise. Oh, ay naku, Diyos ko po, lubak pala yun. So dito sa palengke ng Concepcion, medyo dito lang tayo nakaka-experience ng medyo matraffic, medyo mabagal na daloy ng sasakyan. So, kasi palengke siya, tapos medyo may kaliitan ang daan. Huh? Naku, tatluhan sa motor. Kawawa ang motor. Ang hapdi na ng sikat ng araw, no? Alas 12 ng tanghali. Tumatagos na siya sa damit. Yun, narinig ako, buti lumilim. Yan, ganyan lang sana. Okay, tayo ay mag stop over muna dito. Yan. Yan. Oh, pakainit. Ito muna tayo 7-Eleven. Bibili natin. May hotdog nila. Ito. Wait lang. Tapos kuha tayo ng ano bang mainam, sting na lang. Yan, Incan 41. Ito na lang. Parang pwede nating ililim yung motor. Back to the ball game. So grabe din yung biyahe natin. Talagang tanghaling tapat. So yan, time check tayo ulit. 12:55. 5 minutes before 1 PM. Yan, tanghaling tapat talaga. Oh, okay na yan, basta makapag-ride. Pagka ganito mainit, dapat ano tayo lagi, ha? Hydrated. Tubig. Overtake pa tayong isa. Magpapagasolina pa kaya ako? 3 bar pa naman ito. Kaso kasi medyo mahaba-haba rin ang silek, no? Pero sige, abot pa naman siguro to. Pag natuyoan, edi tutulak natin. Hindi
liko pala siya. Ay, naku kuya, hindi mo ako nakita. So, liliko na tayo dito. Pagka talaga malapit na election, maraming ginagawang daan. Ayan. So ito na guys yung Silex. Ayan. Dito tayo dadaan. Oh, may kasalubong na truck. Oh, okay. Sige, pagkasyahin nyo yan. Alright, so nandito na tayo niyan sa Central Luzon Expressway. So eto guys yung nagko-connecta galing ng Nueva Ecija, Cabanatuan, papunta ng Tarlac. Yan. So madami naman daan na pwedeng daanan galing ng Nueva Ecija papunta ng Tarlac. Pero dahil meron na tong Silex, eto na yung pinakamabilis. So bakit nakakadaan pa tayo dito? Wala pa siyang toll gate mga boss, yung itong Silex, kaya open pa siya sa lahat ng publikong sasakyan. So guys, subukan natin i-reach yung top speed nitong Fortress 160 dito sa Silex. So tingnan natin. So yung nakukuha kong top speed dito guys sa Fortress 160, 109 km/h. So minsan pumipitik-pitik siya ng mahigit 109, 110, 111, pumipitik. Pero yan, para makita nyo lang. Sige, bukan natin. Yeah. Ilan ba yun? 119? Champion. Okay na din. Para sa 166. So wala pa nga pala tayong ina-upgrade dito guys sa makina nyo. Kahit sa mga panggilid wala pa naman, all stock pa rin siya. So
wala akong balak na, pero syempre baka mabago mo yan o magkaroon ng problema yung mga parts natin. Yun, so kailangan na talagang palitan. Pero sa ngayon, hanggat maaari, all stock lang muna ang ating motor. So update ko nga pala kayo guys dun sa yung sa may nakaraang video natin. Nagpalinis tayo ng CVT. Maganda naman yung kinalabasan, nawala yung dragging guys. Hindi na siya nanginginig pagka nagmi-minor tayo. Nawala talaga. So yun lang pala isa sa mga solusyon doon para mawala yung dragging ng ating motor. So first time ko naabot yon, yung 119 na top speed. Kasi pagka top speed, sinasagad ko siya, laging 109 lang. Tapos nakasagad na yung piga ko noon, ewan ko bakit gano'n. No, nakaabot tayo 119. So medyo mahaba-haba rin tong Silex mga boss. Parang nasa kulang 20 km din to ito Silex. Bali ang labas na natin ito Aliaga na. Yan, malapit na Aliaga. Napakaluwag ng daan. Ayan, tulad nito guys, ginagawa pa yung daan dito. Ayan. So nung mga nakaraang buwan, etong buhangin pa yan, wala pa yung asfalto na yan. So ngayon lang nila nagawa yan. Banking. Joke lang. Ay nako. So Aliaga na to. Aliaga Nueva Ecija. Ayan. Ayan. So bakit may bakod tong mga to? So nilagay nila yan para hindi makapasok yung mga malalaking sasakyan, no? Ay! Ano yun? Biglang may tumawid. So ayun guys, no, yung gasolina natin kanina, simula nung umalis tayo dun sa Sapang Bato, 3 bar. Ayan, ngayon pa lang nabawasan. So ngayon nag 2 bar na siya. Pwede na ako kumat dito. Sige, wag na nga, dito na lang. So nandito na tayo niyan guys sa Vergara Road. Ito ay isang bypass ulit. Bypass road ulit na nagtutugon naman. Galing Talavera papuntang Cabanatuan.
Ay, halika po. Shit. Medyo malapit-lapit na tayo niyan guys. So, ito yung papuntang Talavera. Itong pakaliwa. Tapos dito sa kanan, yun naman yung papuntang Cabanatuan. So nga pala guys, no, dapat nung Holy Week magra-rides kami papuntang Gabaldon or Dingalan. Yun nga lang, nung nakita namin, grabe yung traffic sa Gabaldon. Talagang noon ko lang nakita guys na nagkaroon ng traffic sa Gabaldon. Yung papuntang, basta papunta na ng ano na yun Dingalan. Siksikan talaga guys yung mga sasakyan. Kahit yung mga nakamotor hindi nakausad. Ewan ko kung may nakikita kayong mga video na ganun nung bandang Holy Week. Last week lang. Yun nga, sobrang daming sakyan papuntang Gabaldon. Ganun. Tapos, ayun nga, ang naging plano, ginawa na lang namin na linggo. Sana kami magra-ride papunta. Ayan. Tapos, hindi rin natuloy. Nagsi-atras yung mga kasama kong mag-ride. Kaya ayun, wala, kalungkutan. So yun, sa mga nakapunta doon sa bandang Aurora, sigurado familiar kayo dito sa daan na to. Ayun ako, eto na tayo. Malapit-lapit na tayo guys. So ayun guys, dito yung daan niya papunta ng Aurora. Yan, diretso lang yan. Yan. Tapos ako, liliko na ako dito. Yan, diretso lang doon. So kung dito ay manggagaling sa amin, medyo malapit-lapit lang sana. Kaso yun, hindi naman natuloy. Alright, so malapit na tayo niyan guys. So dito ko na siguro tatapusin itong video natin. So thank you ulit sa panonood nyo. Yan. Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin. Siyempre mag-subscribe na din kayo dito sa ating channel. Tapos comment na rin kayo, magkwentuhan tayo sa comment section. Yan. So kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Bye bye.